Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. Panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na bang magiging solusyon sa pera problema natin. Siyempre, kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Ngayong araw nga ay meron na naman tayong bagong online loan application na re-reviewin. At ang pangalan nito ay familiar din sa atin kasi pinagdugtong lang siya ng mga dati na nating na-review na online loan application. Kung ngayong araw ka nga naghahanap ng mauutangan ay tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng review para at least bago ka sumubok, bago mo ibigay ang iyong personal information ay makasisiguro ka muna na legit ang online loan application na balak mong utangan. Sa panahon ngayon dahil ang dami ng naglabas ang mga online loan application ay napakahirap na ngang magtiwala at magbigay ng ating personal information dahil madami na daw ang nasira ang buhay dahil sa kanilang paglo-loan. At para hindi ka na nga magaya sa iba ay siguraduhin mong manood ka muna at aralin mo muna kung alin ba talagang online loan application ang legit at makatutulong sa oras ng pangangailangan. Dito sa review natin hindi ko patatagalin dahil ibibigay ko sa inyo agad ang loan details, kung magkano na lang bang nakuha ko at kung magkano ba ang binigay na credit limit sa akin para sa first time user. Ang re-reviewin nating OLA ngayong araw ay ang Peso Mocha Credit Pera Loan. Dito sa online loan application na ito ay pwede ka daw mag-loan ng up to 50,000 pesos. Na pwede mong bayaran ng up to 121 days at ang kanilang interest rate is up to 0.05% per day. Ito ay may 4.8 na ratings, so napakataas na ratings nito at chinek ko, ito rin ay SEC registered. Pero syempre, hindi lahat ng SEC registered ay legit at totoong makakatulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Base yan sa ating experience sa tagal na rin natin na nagre-review ng mga online loan application. At dito rin daw is no hidden fees. So yan ang mga i-check natin, na alamin natin. Pag itong mga sinabi nila na ito at pinakita nila sa ads nila ay totoo, is maganda itong online loan application na ito. Pero syempre, kahit ang ganda na ng ipinapakita ng online loan application na ito, ay wag na wag nyo munang ida-download. Hayaan nyo munang ako ang mag-try para sa inyo para at least kung hindi talaga ito legit ay hindi na masayang ang oras mo sa pag-apply. At kung dito ka na nga mag-loan ay i-limit mo lang sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng iyong cellphone para at least kung mag-message man yung mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book mo. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. So syempre, bago tayo makapag-login dyan is ilalagay muna natin yung ating phone number para makapag-send ng verification code. At syempre, unang bubungad sa atin dyan is yung mga kailangan nating sagutan. At isa na dyan itong EKYC or Know Your Customer. So dito, kailangan nating maglagay ng or pumili ng ID. So ito yung mga ID na nire-recommend netong OLA na ito. Pwede ang driving license, PRC, SSS, passport, postal ID at UMID. So, kung wala ka pa sa mga ID na nabanggit ko, is eto pa yung mga pwede pang pagpilian. Pwede ang TIN, Voters ID, National ID, at Pag-ibig. At after mo nga makapili ng ID, ang susunod nating sasagutan dyan ay ang personal information. So, hindi nawawala yan syempre. Napaka-importante niyan. Kasama dyan ang email mo, ang iyong gender, address, ang loan purpose kung para saan mo gagamitin yung loan, address details, tapos yung alternative phone number mo kung meron ka pang ibang number at marami pang iba dyan. And sa loan purpose, eto nga yung mga pwede dyan. Pwede ang business startup, pwede rin ang business development, kasama din dyan ang business trip, other business purposes or business use.
emergency, medical, education, at marami pang iba. So, piliin mo na lang kung para saan mo ba gagamitin yung ilo-loan mo. At sa disbursement method naman, kung saan mo marireceive or makukuha yung loan amount or yung perang na loan mo is pwede daw sa GCash, GrabPay, PayMaya at Peso. At napakabilis nga lang ng pag-apply natin dito sa online loan application na ito dahil dito na agad tayo sa loan details. So magkano nga kaya ang ibinigay nila sa aking credit limit para sa first-time user? At dito nga po ay nabigyan ako ng credit limit na 3,000 pesos. So, madalas sa mga first-time users, sa mga previous nating na-review na online loan application is 2,000 lang ang binibigay nila sa first-time user. Pero dito, 3,000 yung ibinigay nila sa akin. Pero, buo ko kayang makukuha yung 3,000 o kagaya lang din siya ng ibang online loan application na napakalaki ng nababawas? At dito nga is hindi natin makukuha ng buo yung 3,000 pesos. Yung interest niya is totoo naman na 0, so wala siyang interest. Pero ang kanyang service fee ay tumataginting na 1,140 pesos. At dito ay hindi man lang inilagay kung saan ba mapupunta yung 1,140 pesos na yon. Basta nakalagay lang siya sa service fee. At wala siyang other fee. So sabi nga niya kanina, no hidden fees daw ito. Pero talaga naman palang babawiin niya sa laki nung kanyang service fee. At ang amount lang na marireceive mo, syempre pag minus mo yung 1,140 dun sa 3,000 pesos ay 1,860 pesos na lang. At dito sabi niya pwede daw ang installment or installment daw dito kasi pwede mong bayaran ng 2 beses or mahati sa 2 beses ang pagbabayad. Pero fake news yung 120 days dahil 7 days lang ay kailangan mo nang bayaran yung halos buo nung niloan mong amount. So unang pagbabayad pa lang before 7 days is 2,970 pesos na agad ang babayaran mo. At yung pangalawang pagbabayad, para lang masabing installment, is after 4 months, pero 30 pesos na lang ang iyong babayaran. Nasabi lang siyang installment kasi 2 beses ka magbabayad or mahati sa 2 beses, pero sa unang pagbabayad pa lang is halos buo na talaga yung babayaran mong amount. At base nga dun sa loan details na ipinakita ko sa inyo ay syempre hindi ko marirecommend itong online loan application na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, tama ang ginagawa nyo na nanonood muna kayo, na importante ang panonood muna ng mga ganitong klase ng review para at least makasiguro muna kayo bago kayo sumubok mag-try mag-loan. At huwag tayong magpapabola dun sa mga pinapakita nila sa kanilang ads, kagaya nitong online loan application na ito. Sabi niya, no hidden fees, pero meron naman palang service fee na napakataas at hindi nga natin alam saan ba mapupunta yung 1,140 na ikakatas nila doon sa credit limit na ibinigay nila sa atin. Siyempre, marami pa namang online loan application dyan na alam nating legit, kagaya ng BillEase, Tala, GCredit, GCash, S-Loan, at marami pang iba. So, yan ay mga suggestions ko lang naman sa inyo. Yan ay advice ko lang naman na mas pumili tayo ng mas okay na pagloanan kesa dito sa ating na-review ngayong araw. Pero syempre, ang desisyon ay iiwan ko pa rin sa inyo dahil kagaya nga ng sinasabi ko is hindi ko naman alam ang sitwasyon na naranasan nyo ngayon kung bakit ba kailangan nyo ng pera at emergency na kailangan nyong mag-loan. So, ang desisyon ay nasa inyo pa rin. At dito na nga natatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!